Halos 2/3 ng buhay ng pusa mo, ginugugol niya sa pagtulog. Isipin mo lang ang dami niyan. Habang nagtatrabaho ka, nanonood ng series, o naghahanda ng hapunan, malamang na naglalakbay ang mabalahibo mong kaibigan sa lupain ng mga panaginip. Pero naisip mo na ba kung anong klasing lugar iyon? Bakit ganoon na lang kahalaga ang pagtulog sa mga pusa na kaya nilang umabot sa 16 o minsan 20 oras sa isang araw? Katamaran ba yan o kailangan talaga sa buhay? At ang pinakamalaking tanong na bumabagabag sa lahat ng nag-aalaga, ano ang pinapanaginipan ng mga pusa? Hinahabol ba nila ang daga, walang hanggang bowl ng pagkain, o baka naman ikaw? Sa videong ito, susukatin natin ang kahangahangang mundo ng pagtulog ng pusa. Titingnan natin ang bawat yugto mula sa bahagyang pag-idlip hanggang sa malalim na panaginip, at ilalantad natin ang mga sikreto na itinatago ng iyong alaga habang nakapikit. Pangako ko, pagkatapos ng video na ito, iba na ang tingin mo sa natutulog mong pusa. Para maintindihan ang modernong pusa sa bahay, kailangan nating silipin ang ligaw nitong pinagmulan. Libu-libong taon na ang nakalipas, ang mga ninuno ng ating pusa ay mahuhusay na predator o mangangaso, at ang pag-survive nila ay nakadepende sa paghahanap at pangangaso ng pagkain. Ang pangangaso ay sobrang nakakaubos ng enerhiya. Nangangailangan ito ng maiikli pero matitinding bugso ng lakas, pagsubaybay, paghabol, pagtalon, at pakikipagbuno. Pagkatapos ng ganoong klasing aksyon, kailangan ng katawan ng seryosong recovery. Ang pagtulog ang naging perpektong evolutionary mechanism para mapanatili ang mahalagang enerhiya sa pagitan ng mga pangangaso. Sa halip na magpagala-gala lang at magaksaya ng kalorya, natutulog ang mga ligaw na pusa para mag-ipon ng lakas para sa susunod na biglaang atake. At kahit hindi na kailangang mangaso ng daga ang iyong alaga para mabuhay, ang genetic program niya ay nanatiling pareho. Ang instinct ng mga ngaso na hinasa sa loob ng daang taon ay nagdidikta sa kanya. Kumain, matulog, nakatulog, pwede nang maglaro ng pangangaso. Kaya ang matagal na pagtulog ay hindi sinyalis ng katamaran. Ito ay pamana mula sa kanyang ligaw at napaka-epektibong mga ninuno. Kung gayon, simulan natin sa pinakamahalagang tanong. Ilang oras ba talaga ang matagal na tulog para sa pusa? Sa isang adult at malusog na pusa, ang standard na oras ng tulog ay nasa 12 hanggang 16 na oras bawat araw. Pero, alam nyo ba, para sa mga kuting at sa mga senior na pusa, kayang umabot ito ng 20 oras. Sa madaling salita, halos 70% ng buhay ng inyong alaga ay nakalaan sa pagtulog. Kung i-convert natin ito sa standard ng tao, ang isang pusang siyam na taong gulang ay nakatulog na ng 6 na taon. Mukhang napakalaki ng bilang, pero sa mundo ng pusa, ito ang absolute normal. Ang pangangailangang ito sa matagal na pahinga ay direktang nakaugnay sa kanilang pisyolohiya at kung paano gumagana ang kanilang metabolismo. Tulad ng napag-usapan, ang mga pusa ay natural-born hunters. Ang kanilang katawan ay ginawa para sa panandalian, ngunit matinding-matinding pagkilos. Matapos ang mga ganitong activity, kailangan nila ng kumpleto at mahabang recovery period para maibalik ang energy reserves nila. Kaya, huwag ka nang magtaka o mag-alala kung ang pusa mo, pagkatapos mag-zoom o magharot sa loob ng 5 minuto, ay biglang humilata at matutulog na ng ilang oras. Sinusunod lang niya ang kaniyang likas na katangian. Nagcha-charge lang siya ng baterya para sa susunod niyang mga misyon. Ang pangunahing dahilan kung bakit napakahilig nilang matulog ay isang estratehiya para magtipid ng enerhiya.
Isipin mo ang isang ligaw na pusa sa natural nitong kapaligiran. Hindi naman lalabas ang pagkain sa mangkok ng 2 beses sa isang araw ayon sa oras. Para makakuha ng pagkain, kailangan niyang gumugol ng napakalaking lakas. Ang pagsubaybay sa biktima ay nangangailangan ng matinding pasensya at focus, at ang mismong pangangaso ay parang isang sprinter na may kasamang akrobatika. Kung gising sila sa lahat ng oras, masusunog lang nila ang mahahalagang kalorya na kakailanganin sana para sa kritikal na pag-atake. Ang tulog ay nagbibigay daan sa kanilang pumasok sa energy-saving mode. Habang nagpapahinga, bumabagal ang kanilang metabolism. Bumaba ng bahagya ang temperatura ng katawan at minimal lang ang ginagastos ng katawan na resources. Ito ang nagpapahintulot sa kanilang mag-ipon ng sapat na lakas para sa mga maikli ngunit kritikal na sandali ng pagiging aktibo, ang pangangaso. Kahit ang pusa ninyo sa bahay na hindi na kailangang manghuli para may makain ay sumusunod pa rin sa sinaunang instingto na ito. Ang kanilang biological clock ay nakatono pa rin sa siklo ng pangangaso-kain-tulog, kahit pa ang pangangaso nila ay ang paghabol lang sa laser pointer. Ang isa pang mahalagang bagay na nakaapekto sa pattern ng pagtulog ng pusa ay ang likas niyang pagiging maninila o ang tinatawag nating internal predator clock. Karamihan sa atin ay iniisip na ang mga pusa ay nocturnal o hayop na aktibo sa gabi. Pero hindi ito ganoon katumpak. Mas tamang tawagin silang crepuscular or mga hayop na aktibo tuwing takip silim. Ibig sabihin, ang pinakamataas na aktibidad nila ay nangyayari sa pagitan ng madaling araw, dawn, at paglubog ng araw, dusk. Dahil ito rin ang oras kung saan pinakaaktibo ang kanilang pangunahing biktima, mga daga at maliliit na ibon. Ang natatanging istruktura ng mata ng pusa ay nagpapahintulot sa kanila na makakita ng perpekto kahit mahina ang ilaw. Kaya malaking kalamangan ito para sa kanila tuwing takip silim. Kaya naman, sa tanghali at sa kalaliman ng gabi, kung kailan hindi gaano epektibo ang pangangaso, mas pinipili ng mga pusa na magpahinga at matulog. Tiyak na napansin ninyo na ang alaga ninyo ay biglang nagiging masigla tuwing madaling araw, humihingi ng almusal at laro, at gayon din sa gabi, kung saan tumatakbo sila sa loob ng bahay. Ito ang malinaw na pagpapakita ng kanilang likas na ritmo. Pagdating naman ng araw, malamang ay tahimik lang siyang umidlip sa isang komportabling pwesto, nag-iipon ng lakas para sa mga adventure nila sa gabi. Ang tulog ng pusa ay karaniwang nahahati sa dalawang pangunahing estado na patuloy na nagpapalit-palitan. Ito ay ang magaang pagtulog or pag-idlip at ang malalim na pagtulog. Halos 75% ng kabuuang oras ng pagtulog ay ginugugol ng pusa sa estado ng magaang pag-idlip. Sa panahong ito, mukhang tulog na tulog siya. Pero ang totoo, ang kanyang katawan ay nasa full alert at handang-handa sa anumang pagkilos. Ito ay isa pang pamana mula sa kanilang mga ninuno sa kagubatan na kailangang maging handa kahit na nagpapahinga para hindi sila mabiktima ng mas malalaking mandaragit. Sa bahagi ng magaang pagtulog, pwedeng matulog ang pusa ng nakaupo o kaya naman ay nasa kakaibang posisyon. Ang mga tainga nito ay kumikilos, tumutugon sa kahit anong maliit na kaluskos, at ang mga mata ay maaaring bahagyang nakabukas. Lubusan niyang kontrolado ang kanyang mga kalamnan at handa siyang tumalon at tumakas o sumugod sa laban sa isang iglap lang. Ang ganitong mababaw na pagtulog ay nagpapahintulot sa pusa na makapagpahinga ng hindi nawawala ang pagkaalerto na mahalaga sa kanilang pananatili sa kagubatan. Pag-usapan natin
Ng mas detalyado ang bahaging ito ng magaan na tulog na tinatawag ding slow wave sleep o non-REM sleep. Nahahati ito sa iba't ibang yugto. Una, ang yugto ng pagpapahinga kung saan hahanap ang pusa ng komportableng lugar at unti-unting magre-relax. Pagkatapos, susunod ang yugto ng bahagyang pagkaantok. Sa puntong ito, aktibo pa rin ang utak ng hayop. Kung titingnan natin ang electroencephalogram o EEG ng natutulog na pusa, makikita ang mababagal na alon na may mataas na amplitude. Ito ang pinagmulan ng pangalan ng yugtong ito. Sa kabila ng panlabas na kapayapaan, matalas ang mga pandama ng pusa. Gumagana ang pandinig at pangamoy nito. Sinusuri ang kapaligiran para sa posibleng panganib o kaya naman sa potensyal na pagkain. Mapapansin mo kung paanong umiikot ang tainga ng pusa patungo sa pinanggagalingan ng tunog, kahit na tila mahimbing na ito sa pagtulog. Napananatili ang tonong kalamnan nito na nagbibigay daan para mapanatili ang isang partikular na posisyon. Ang bahaging ito ay maaaring tumagal mula 15 hanggang 30 minuto. Pagkatapos nito ay maaaring magising ang pusa o pumasok sa yugto ng malalim na pagtulog. Mula sa yugto ng magaang na pag-idlip o light sleep, nagmumula ang tinatawag nating cat nap. Ito ay mga maiikling tulog na ginagawa ng pusa sa loob ng isang araw. Halimbawa, maaari siyang humiga sa isang maaraw na bahagi ng bintana sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Mag-idlip, tapos tatayo na lang at magpapatuloy sa kanyang mga gawain na para bang walang nangyari. Ang mga maikli ngunit mabisang pag-recharge na ito ay talagang epektibo. Pinahihintulutan nito ang pusa na mabilis na makabawi ng lakas nang hindi na kailangang sumisid sa malalim na pagtulog at nananatiling alerto. Mahalaga sa pusa na laging handa sa anumang pagkilos. Puno ng sorpresa ang mundo. Baka may dumaang daga, may lumitaw na karibal, o biglang buksan ng kanyang amo ang nag-iingay na supot ng paborito niyang treats. Ang maikling pagidlip ang perpektong balanse sa pagitan ng pangangailangan sa pahinga at sa patuloy na pagiging handa. Kaya naman, kung madalas mong makita ang pusa mo na nag-iidlip sa iba't ibang lugar sa maghapon, normal na normal lang iyan. Ibig sabihin, epektibo niyang pinamamahalaan ang kanyang enerhiya gaya ng inaasahan sa isang tunay na mandaragit. Pero ano nga ba ang nangyayari kapag sigurado na siyang walang panganib? Diyan na siya pumapasok sa yugto ng malalim na tulog. Ang estado na ito ay tumatagal ng natitirang 25%, 25% ng kanyang kabuuang oras ng pagtulog. Hindi tulad ng bahagyang pag-idlip, ang malalim na tulog ay ang panahon para sa lubusang pagpapahinga. Ang kanyang mga kalamnan ay tuluyang nawawalan ng tonus. Kaya naman, makikita mo siyang nakahiga sa mga pose na lubhang delikado, tulad ng paghiga ng nakatihaya at nakabukaka ang mga paa. Mas mahirap gisingin ng pusa habang nasa yugtong ito. Ang aktibidad ng utak ay lalo pang bumabagal. Ang paghinga ay nagiging regular at malalim, at ang tibok ng puso ay bumabagal din. Sa panahong ito nagaganap ang pinakamahalagang proseso ng pagpapanumbalik sa katawan. Nagpapahinga ang katawan, nagbabagong buhay ang mga selula at lumalakas ang immune system. Napakahalaga ng malalim na tulog, lalo na para sa mga kuting, dahil dito inilalabas ang growth hormone o hormone sa paglaki na responsable sa tamang pag-unlad ng kanilang katawan. Kung walang sapat na malalim na tulog, makakaramdam ang pusa ng pagod at panghihina tulad din nating mga tao. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng yugto ng malalim na tulog or deep sleep phase. Hindi lang ito simpleng pahinga, kundi isa itong fundamental na proseso na kailangan para sa pisikal
at mental na kalusugan ng pusa. Sa panahong ito na tinatawag ding slow wave sleep, nagaganap ang pagkukumpuni at pag-aalaga sa buong organismo. Nagre-recover ang mga tisyo mula sa maliliit na pinsala na nakuha habang naglalaro at naging aktibo. Lumalakas din ang mga buto at kalamnan. Ang immune system ay nagiging aktibo at gumagawa ng cytokines, mga protina na lumalaban sa mga impeksyon at pamamaga. Sa esensya, ito ang oras kung kailan nilulunasan ng katawan ang sarili nito. Bukod pa rito, may malaking papel ang deep sleep sa pagpapatibay ng memorya at sa pag-aaral. Lahat ng impormasyong nakalap sa maghapon, mga bagong amoy, tunog, at kasanayan ay pinoproseso at inililipat mula sa panandaliang memorya patungo sa pangmatagalan. Kaya naman napakahalaga ng tulog para sa mga kuting na araw-araw ay tumutuklas ng malawak at komplikadong mundo. Ang sapat na dami ng deep sleep ay tumutulong sa kanila na mas matandaan kung nasaan ang litter box, kung paano laruin ang isang bagay, at kung paano makipag-ugnayan ng tama sa kanilang amo. Kung ganoon, tapos na tayo sa slow wave sleep o mabagal na pagtulog. Ngayon, dumako naman tayo sa pinakakaakit-akit at pinakamisteryosong bahagi, ang rapid eye movement o REM sleep. Galing ang pangalan sa Ingles na rapid eye movement, REM, na nangangahulugang mabilis na paggalaw ng mata. At talagang nababagay ito. Kung sisilipin mo ang ilalim ng talukap ng mata ng pusa sa yugtong ito, makikita mong mabilis na gumagalaw ang bola ng mata nito, pabalik-balik, na parang may binabantayan o sinusundan. Sa yugtong ito, biglang tumataas ang aktibidad ng utak at halos kapareho na ng mga alon ng utak niya habang siya ay gising. Ngunit, sa kabila nito, ang katawan ng pusa ay paralyzed o hindi makakilos. Isang espesyal na mekanismo sa brainstem ang siyang humaharang sa pagpapadala ng signal sa mga kalamnan para hindi tuluyang kumilos ang pusa at gawin ang mga aksyon na nakikita niya sa kanyang panaginip. Ito ay isang protective function na pumipigil sa pusa na tumalon o magsimulang tumakbo habang hinahabol ang daga sa panaginip at maiwasan siyang masaktan. Ang REM sleep, iyan ang kaharian ng mga panaginip. Ano nga ba ang nangyayari sa pusa tuwing nasa yugto sila ng REM sleep, rapid eye movement sleep? Kahit pa may tinatawag na muscle paralysis o atonia, nakakalusot pa rin ang ilang signal mula sa utak. Ito ang dahilan kung bakit natin nakikita ang pinakamatingkad na pagpapakita ng kanilang mga panaginip. Ang kanilang mga paa ay posibleng humihilab o tila naglalakad na para bang tumatakbo sila. Ang bigote at buntot naman nila ay gumagalaw ng pabago-bago. Maaari rin silang maglabas ng iba't ibang tunog, mahinang meow, pag-ungol, purring, paghuni, o minsan ay may bahagyang pagsitsit o pagnyaw. Ang lahat ng ito ay panlabas na palatandaan ng masigabong aktibidad na nagaganap sa kanilang isip. Sa madaling salita, may pinagdadaanan silang pangyayari, nakakakita sila ng mga imahe, at nakakaramdam ng iba't ibang emosyon. Hindi nagtatagal ang bahaging ito. Karaniwan ay mga 5 hanggang 10 minuto lamang. Pagkatapos nito, ang pusa ay magigising sandali para lang magpalit ng posisyon or babalik ulit sa deep sleep phase, yugto ng mabagal na pagtulog. Sa loob ng isang mahabang pahinga, maaaring dumaan ang pusa sa maraming siklo ng REM sleep, kung saan bawat siklo ay nagdadala sa kanila sa isang mundo ng matingkad na panaginip. Ang pangunahing tanong, talaga bang nananaginip ang mga pusa o mga walang direksyong kuryente lang ito sa utak? Pero may isa at tiyak na sagot, ang siyensya. Oo, nananaginip sila at napakatibay ng mga patunay dito. Noong dekada 60 ng ika-20 siglo,
Nagsagawa ng sikat na eksperimento ang French scientist na si Michel Jouvet. Sa pamamagitan ng operasyon, inalis niya ang function ng bahagi ng brainstem ng pusa, iyong bahaging nagpapahinto sa paggalaw ng katawan habang nasa REM sleep. Ang resulta, nakakagulat. Kapag pumapasok na ang mga pusa sa yugto ng mabilis na pagtulog, fast sleep phase, hindi na sila nakahiga ng walang kagalaw-galaw. Tumayo sila, naglakad, umarko ang likod, sumitsit sa parang may kaaway, at ginaya pa ang pangangaso ng isang imahinaryong daga. Pero sa kabila nito, tulog pa rin ang mga hayop, nakapikit ang kanilang mga mata. Malinaw na ipinakita ng eksperimentong ito na hindi lang nananaginip ang mga pusa, kundi literal na ginagawa nila ang kanilang panaginip. Ang utak nila ay lumilikha ng buong kwento o senaryo, batay sa kanilang likas na gawi at karanasan sa buhay. Ano kaya ang laman ng isip at panaginip ng ating mga mabalahibong alaga? Sa kasamaang palad, hindi natin sila kayang diretsong tanungin. Pero, base sa ating mga obserbasyon at sa pag-intindi sa kanilang ugali, makakagawa tayo ng mga makabuluhang hinuha. Mas malamang, ang tema ng kanilang mga panaginip ay may malaking kaugnayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay at likas na ugali. Maaaring nananaginip ang mga pusa ng isang kapanapanabik na pangangaso sa ibong nakita nila sa bintana, o di kaya ng pagtugis sa paborito nilang toy mouse. Maaari rin nilang balikan ang mga masasayang sandali, gaya ng paghimas ng kanilang amo sa likod ng kanilang tainga o ang pagtanggap ng masarap na treat. Posibleng napapanaginipan nila ang pag-e-explore sa mga bagong sulok ng bahay o ang pakikipag-ugnayan sa ibang hayop. Pinoproseso ng utak habang natutulog ang mga pangyayari sa buong maghapon. Kaya naman, lahat ng maliliwanag na karanasan, mabuti man o hindi, ay maaaring maging basehan ng kanilang panaginip. Kung kaya, kung ang pusa ninyo ay aktibong naglaro sa buong maghapon gamit ang teaser toy, malaki ang posibilidad na ipagpapatuloy niya ang pangangaso na iyon sa loob na ng kanyang panaginip. Pero, kumusta naman ang mga bangungot? Kung may magagandang panaginip ang mga pusa, natural lang na meron din silang masasamang panaginip or bangungot. At totoo nga yan. Kadalasan, ang bangungot ng pusa ay dulot ng matinding stress, takot, o hindi magandang karanasan mula sa nakaraan. Halimbawa, ang isang pusang minsang naapi o nahabol ng aso ay posibleng managinip ng paghabol. O kaya naman, ang alagang nakaranas ng matinding stress sa pagbisita sa veterinaryo ay maaaring balikan sa panaginip ang mga hindi ka nais-nais na procedure. Nagpapakita ito sa iba't ibang paraan. Maaaring umiyak ng mahina ang pusa. Parang nagrereklamo, umungol, biglang kumibot-kibot ang katawan, o mas masahol pa, magising siyang tarantang-taranta at nanlalaki ang mga mata. Kung napapansin mo na madalas bangungutin ang iyong alaga, isa itong senyales na kailangan mong pag-isipan ang kanyang emosyonal na kalagayan. Malamang may pinagmumulan ng stress sa kanyang buhay na dapat mong hanapin at alisin. Ang pagbuo ng isang tahimik at ligtas na kapaligiran sa bahay ang pinakamainam na paraan para maging komportable ang pusa. Hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal na aspeto. Sa ganitong paraan, siguradong matatamis at mahimbing ang magiging tulog niya. Ngayon, tipunin na natin ang lahat ng piraso at tingnan kung paano gumagana ang kumpletong ikot ng pagtulog ng pusa. Hindi tulad ng mga tao na umaabot ng 90 minuto ang isang ikot ng pagtulog, mas maikli ito sa mga pusa. Nagsisimula ito sa pagpasok sa magaan na pagtulog o slow wave sleep. Tumatagal ang yugtong ito ng halos 15 hanggang 30 minuto.
Sa panahong ito, nagre-relax ang pusa pero nananatili itong alerto. Pagkatapos, kung tahimik ang paligid, lilipat siya sa yugto ng malalim na pagtulog na susundan naman ng maikli 5 hanggang 10 minutong REM sleep kung saan siya nananaginip. Pagkatapos nito, maaring magising muna sandali ang pusa para mag-unat, magpalit ng posisyon at tiyakin na ligtas ang lahat. O kaya naman ay magsisimula agad siya ng panibagong ikot at muling papasok sa magaan na pagtulog. Sa isang mahabang sesyon ng pagtulog na umaabot ng ilang oras, dadaan ang pusa sa maraming ganitong maiikling ikot. Ang sistemang ito ay nagpapahintulot sa kanya na epektibong mag-recover ng lakas habang nananatiling may koneksyon sa realidad at hindi nawawala ng mahabang oras. Ang pangangailangan sa tulog ay lubhang nagbabago habang tayo ay tumatanda. Pero pagdating sa pagtulog, walang makakatalo sa mga maliliit na kuting. Sa unang mga linggo nila, kaya nilang matulog ng hanggang 22 oras sa isang araw. Gigising lang sila para kumain. At tandaan, talagang kritikal yan para sa kanilang paglaki at pag-unlad. Una, tulad ng alam na natin, sa panahon ng malalim na pagtulog, doon inilalabas ang growth hormone. Pangalawa, ang utak ng kuting ay bumubuti at nagde-develop ng napakabilis sa mga panahong ito. Nakakatulong ang tulog sa pagproseso ng napakalaking dami ng bagong impormasyon na natatanggap nila sa bawat minutong gising sila, tulad ng mga amoy, tunog, at iba't ibang tactile sensations. Ito ang nagpapatibay sa kanilang neural connections at nagtatatag ng pundasyon para sa magiging pag-uugali nila sa hinaharap. Nakakatuwa rin sa mga bagong silang nakuting, mas matagal ang REM sleep phase kaysa sa slow wave sleep. Naniniwala na ito ay nakakatulong sa pagpapaunlad at pagpapalakas ng kanilang mga kalamnan bago pa man sila magsimulang kumilos ng aktibo. Kaya, kung tulog ng tulog ang kuting mo, huwag kang mag-alala. Hindi siya tamad. Gumagawa siya ng napaka-importanting trabaho. Ang buuin ang kanyang katawan. Sa kabilang dulo naman ng gulang, makikita natin ang mga senior or matatandang pusa. Tulad ng maliliit na kuting, mas matagal din silang matulog kumpara sa mga adult na pusa. Ito ay dahil sa natural na proseso ng kanilang pagtanda. Bumaba ang kanilang metabolismo, sumasakit ang mga kasukasuan nila dahil sa arthritis o rheuma, at syempre, bumababa rin ang kanilang pangkalahatang aktibidad. Ang pagtulog ay nagiging paraan para makatipid sila ng enerhiya at makabawi ng lakas mula sa mga karamdaman dala ng pagtanda. Pero madalas, nag-iiba ang kalidad ng pagtulog ng mga matatandang pusa. Maaari silang matulog ng mas mababaw at mas madalas magising. Ang mga yugto ng malalim na pagtulog, deep sleep, at REM sleep ay nagiging mas maikli. Sa ilang pagkakataon, maaaring magkaroon ang mga senior cat ng sleep disorders, katulad ng insomnia ng tao, o kaya naman labis na pagkaaantok sa araw dahil hindi sila nakakatulog ng maayos sa gabi. Ang pagbabago sa sleeping pattern ng isang matandang alaga ay hudyat para mas bantayan natin sila ng mabuti. Mahalagang tiyakin na komportable sila, mainit ang paligid nila, at hindi napuputol ang kanilang tulog dahil sa sakit o anumang problema sa kalusugan. Ang haba ng tulog ng pusa ay naapektuhan din ng mga panlabas na bagay tulad ng lagay ng panahon. Siguradong napansin mo na kapag umuulan, makulimlim, o malamig, mas matagal at mas mahimbing matulog ang iyong pusa kaysa sa karaniwan. Ito ay madaling ipaliwanag. Una, bumababa ang pangkalahatang aktibidad sa kalikasan kapag ganito ang panahon.
Nagtatago ang mga ibon at nananatili sa butas ang mga daga. Sinasabi ng kanilang sinaunang ugali na hindi magiging matagumpay ang pangangaso. Kaya mas mabuting magtipid ng enerhiya at maghintay na matapos ang masamang panahon sa isang mainit at komportabling lugar. Ikalawa, mahilig talaga sa init ang mga pusa. Ang paghahanap ng mainit na lugar para matulog ay isa sa kanilang pangunahing pangangailangan. Kapag malamig, likas nilang hinahanap ang silungan, bumibilog sila upang maiwasan ang pagkawala ng init ng katawan at doon sila natutulog. Samantala, kapag maliwanag at maaraw ang araw, mas nagiging aktibo ang pusa, nanonood ng mga ibon sa labas ng bintana o nagpapainit sa tapat nito. Kaya kung ang alaga mo ay parang nag-hibernate tuwing umuulan, huwag kang magtaka. Nabubuhay lang siya ng naaayon sa kalikasan. Kahit panormal lang sa mga pusa ang mahabang pagtulog, may mga pagkakataon na dapat tayong maging alerto sa anumang biglaang pagbabago sa kanilang sleeping pattern. Mas mahalaga na tingnan natin hindi lang ang eksaktong bilang ng oras na tulog sila, kundi ang bigla at malaking paglihis sa nakasanayan nilang routine. Kung ang dati mong maliksing pusa ay biglang naging matamlay at halos hindi na gumagalaw at natutulog na lang halos buong maghapon, maaaring ito ay indikasyon ng isang sakit. Maraming karamdaman tulad ng impeksyon o problema sa internal organs ang nagdudulot ng labis na panghihina at pagkaantok. Sa kabaligtaran naman, kung ang dati mong tahimik na alaga ay biglang naging balisa, madalang matulog, at palaging gumagala sa bahay habang ngumingiyaw, isa rin itong seryosong babala. Ang ganitong pag-uugali ay maaaring sanhi ng matinding sakit, stress, problema sa neurological system o di kaya ay hyperthyroidism sa mga matatandang hayop. Anumang biglaan at hindi maipaliwanag na pagbabago sa pattern ng pagtulog ng inyong pusa ay matibay na dahilan para magpakonsulta agad sa veterinaryo upang masigurong walang seryosong problema sa kalusugan. Para maging malusog at talagang nakakapagpabawi ng lakas ang tulog ng iyong pusa, maaari mo siyang tulungan sa pamamagitan ng paglikha ng perpektong lugar para sa kaniyang pahinga. Una sa lahat, siguraduhin mong mayroon siyang maraming ligtas at komportabling lugar na mapagtutulugan. Pwedeng malambot na higaan, bahay-bahayan, karton o kaya naman ang paborito mong silya. Mahalaga na ang mga lugar na ito ay nasa tahimik na bahagi ng bahay, malayo sa mga draft mice at ingay. Talagang gusto ng pusa ang may privacy kapag sila ay nagpapahinga. Gusto rin nilang matulog sa mataas na lugar. Nagbibigay ito sa kanila ng pakiramdam ng seguridad at mas magandang tanaw sa paligid. Instinct pa ito mula sa kanilang mga ninunong pusa na natutulog sa mga sanga ng puno. Siguraduhin mo ring mainit ang kaniyang tulugan, lalo na kapag malamig ang panahon. Ang malambot na kumot o higaang may pampainit ay siguradong maa-appreciate niya. At syempre, huwag kalimutan ng tamang schedule or regimen. Ang tuloy-tuloy na oras ng pagpapakain at paglalaro ay nakakatulong sa pusa na isaayos ang kaniyang internal clock para maging masarap ang tulog. Ang pusa na busog at napagod sa kalaro ay mas mahimbing matulog. At ito na ang pinakahuli, pero pinakamahalagang paalala. Huwag na huwag gigisingin ang natutulog na pusa, maliban kung talagang kailangang-kailangan. Alam na natin na ang pagtulog ay isang komplikado at napaka-importanting proseso. Kapag pinutol mo ito, lalo na sa panahon ng deep sleep or REM sleep, hindi mo lang siya binabawian ng pahinga. Ang biglaang paggising ay nagdudulot ng matinding stress sa kanila. Maaari siyang matakot at maging agresibo dahil ang instinct niya ay magtanggol sa sarili
Kapag ginising ng biglaan, iniisip niya na mayroong panganib. Isipin mo na lang kung ikaw ang biglang hinila palabas mula sa mahimbing na tulog, hindi iyon maganda, di ba? Ang regular na paggambala sa tulog ay maaaring mauwi sa chronic stress, mga problema sa pag-uugali, at maging sa paghina ng immune system. Kaya, kung kailangan mo talagang ilipat ang pusa, gawin ito ng napakaingat at dahan-dahan. Igalang mo ang pangangailangan niya na magpahinga. Tandaan, ang kalidad at tuloy-tuloy na tulog ang susi sa kalusugan, mahabang buhay, at magandang disposisyon ng inyong minamahal na alaga. Kaya, mag-recap na tayo. Ngayon, nalaman natin na ang pagtulog ng pusa ay hindi lang simpleng pahinga. Isa itong masalimuot at napakahalagang proseso na konektado sa nakaraan nila bilang mga mangangaso. Sobrang tagal matulog ng mga pusa para makatipid ng enerhiya na gagamitin nila sa paghahanap or pag-aabang ng pagkain. May dalawang pangunahing bahagi ang kanilang tulog, ang light nap or bahagyang pagkagising kung saan nananatili silang alerto, at ang deep sleep na kailangan para mag-recover at lumaki ang kanilang katawan. At ang pinakakamangha-mangha sa lahat, mayroon na tayong scientific proof na talagang nananaginip ang mga pusa. Habang nasa REM sleep phase sila, inuulit ng utak nila ang mga pangyayari sa buong araw. Kaya mapapansin natin na kumikibot ang kanilang mga paa at bigote. Ang pag-intindi sa mga prosesong ito ay makakatulong sa atin na mas maalagaan pa ang ating mga alaga. Bigyan sila ng komportabling lugar at mapansin agad ang anumang senyales ng problema. Ngayon, kapag titingnan mo ang pusa mong natutulog, alam mo na kung gaano karaming aktibidad ang nangyayari sa likod ng tahimik niyang hitsura. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging interesante at kapakipakinabang ito para sa inyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano sa tingin ninyo ang pinapanaginipan ng pusa ninyo ngayon? I-share ninyo sa comments ang pinakanakakatuwang sleep pose o tunog na ginagawa ng alaga ninyo habang natutulog. Interesado kaming basahin ang mga yan. Hanggang sa susunod.